At kaugnay pa rin po sa pagpapaluwag ng trapiko sa mabuhay o Christmas lanes, makakausap natin si Chief Superintendent Arnold Gunakaw, Director ng PNP Highway Patrol Group. Magandang tanghali po sa inyo, Chief Superintendent Gunakaw. Si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Magandang tanghali si Connie. Magandang tanghali din sa inyo mga taga-subaybay. Marami ho tayong natikitan kanina, no? Nasampulan kumbaga ng mga natoden. Hanggang kailan ho ba inaasahang gagawin ito? Araw-araw po natin gagawin yan until sa time na talaga makiklear yung area. So, hindi natin masasabing completely na makiklear yan kasi marami pa rin matitigas ng ulo na magpupumilit na pumarada sa gilid ng kalye. Pero ganun po man, ituloy-tuloy po natin. Actually, kanina nagkaroon kami ng meeting dito sa Krami kasama yung mga local traffic enforcers, yung mga namumunod dun sa traffic. At na-reiterate ko sa kanila na pagkatapos ng umpisahan ng government approach ito, yung mga NMDA, Highway Patrol, lahat ng district traffic enforcers, local government executive, ituloy-tuloy na nila pagkatapos at lagi na naman kami nakasubaybay. Wala naman ho ng away doon sa mga nagtotoo dahil alam naman ho natin, minsan natin na kapag minsan may mali na, alam na naman nila yon pero sila pagalit. Wala naman po. Meron po nang away verbally pero hindi naman pinapatulan ng ating mga grupo dahil sa una po, sinabi na namin sa grupo na inaasahan namin na may resistance talaga. So, mabuti naman, wala yung violent resistance na expect namin, just in case. Curious lang ako, sir, ano? Kasi bukod syempre dun sa mga tinuto, may mga pagbabaklasin kayo sa mga establishmentong lagpas sa kalsada yung estruktura. Posible rin ba silang maharap sa reklamo, yung may-ari ho ng mga establishment na yan? Tama ka dyan, Connie, kasi nga sabi nga, ang intention natin ay paluwagin ang daloy ng trapiko. Kasi yung ibang sasakyan, wala yung mga may-ari, wala yung driver, tinitiketan lamang. Pagkatapos doon, sabi nga na, in 10 minutes time, pag wala doon, hahatakin. Kasi ang intention natin, tanggalin yung mga obstructions. Ganon din may mga nagtitinda. Pagka umapaw yung kanilang pwesto, doon sa highway, obligadong tatanggalin po yun. Iba po, kinausap namin na sila nang mismo magtatanggal. At yung pagdating sa kaso naman, pag nadadaan sa magandang usapan, hindi na po tayo abot dun sa kaso-kasuhan. Sir, meron ho ba kayong anong say nyo or take ninyo? Kasi dahil ilang taon na ho, ano, na ganito ho ang talagang sitwasyon, ang pumaparada kung saan-saan, at meron nagpapanukala na ilang mga LGUs noon pa man, na kung wala kang paradahan, hindi ka pwedeng magkasasakyan. Pwede ho bang suportahan nyo yan? Or ano ho bang gagawin ninyo sa ganitong klase ng sinasabi nga ho na magandang direktiba daw para mas matuto na magpumarada sa maayos yung may mga sasakyan? Actually po, minungkahi po yan. Nung may Senate hearing kami, nakaupo ko pa lamang sa Highway Patrol at tinawag ako doon kung paano maibsan ang trapiko sa EDSA at sa ibang lugar. Ang sabi ko po, minungkahi ko po na ipagbawal ang bumili ng sakyan pag walang paradahan. Okay. O buti naman po, may nakarinig sa atin ng mga mababatas at katunayan po, gumawa na po sila ng House Bill tungkol doon sa aspeto na yun na bawal bumili ng sakyan pag wala kang paradahan. Kailangan may ipakita kang certificate na nagpapatunay na meron kang paradahan ng sakyan just in case na bibili ka. Ano ho ang sinusuportahan natin yung sinusuportahan natin yung mungkahi na yun. Alright. Ano ho ang ginagawa natin ngayon sa paghahanda naman sa inaasahang dagsa ng mga motorista ngayong Kapaskuhan na? Yun po ang ginagawa natin ngayon. Nililinis po natin lahat yung alternate na rota. Para naman ho, instead na EDSA or C5 na lang dadaan, pwede na po dun sa alternate na rota. Tuwan-tuwa nga ako kanina umaga dahil nung pag-start ng clearing operations, dumaan po kami pa yung nangunguna dun sa mga mabuhay list. At ang luwag po ng daan. Kaya sabi ko, kung alam lang ng mga motorista na maluwag pala itong daan, dito na sila dadaan. Kasi may ipagtistikan pa sa EDSA o sa C5. Alright, congratulations ho sa pagpapatupad ng batas. Matagal na yan, pero para ngayon lang ulit natin nakikita na gumagawa talaga ng ganyan ho, ano, na nagtuto dun sa mga illegal na mga kalsada po. Sana ho magtuloy-tuloy, sir, ha? Asahan niyo yan, Connie, at may pagpatuloy natin. Maraming salamat po sa inyong oras. Yan po naman si Chief Superintendent Arnold Gunakaw, Director ng PNP Highway Patrol Group.